Kamusta mga mag-aaral? Nandito po tayo ngayon sa ating unang episode sa Filipino 9. Aralin natin ngayon ng panahon ng kasarinlan. Samahan niyo ako. Pag-usapan natin ngayon itong panahon ng kasarinlan na tinatawag. Ano ito? Ito kasi yung panahon kung kailan nakamit ng bansang Pilipinas ang kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. At syempre, nagsimulang mamahala sa sarili nitong kapalaran. Pero ano nga ba yung kasarinlan sa kontekstong yan? Ito'y nangangahulugan ng kalayaan oo, soberanya. Itong kalagayan kung saan ang isang bansa ay may sariling pamahalaan, sariling batas, at sariling paraan ng pagpapaunlad sa lipunan. At bagamat opisyal na kinilala ang kalayaan ng bansang Pilipinas noong Hulyo 4, taong 1946, kalaunan ay itinakda ang Hunyo 12 bilang araw ng kalayaan bilang pagkilala sa Deklarasyon ng Kalayaan ni Emilio Aguinaldo noong 1898. Sa panahon ito, malaki ang naging papel ng panitikan. Matapos ang mahabang panahon ng pananakop at pinsalang dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng mga Pilipinong manunulat ang kanilang panulat upang ipahayag ang kanilang damdamin, karanasan at pag-asa para sa bayan. Kumbaga, naging boses ng sambayanan ang panitikan. Isa sa mga pangunahing tema ng mga akda noong panahon yun ay ang tatlong yan: pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa kalayaan, pagpapanatili ng kulturang Pilipino. Maraming manunulat ang kumatha o nagsulat tungkol sa kalupitang naranasan sa panahon ng digmaan, ang patuloy na impluwensya ng mga dayuhan at ang hangaring mapaunlad ang sariling bansa. Dahil dito sumibol ang maraming mahuhusay na manunulat gaya ni na Alejandro G. Abadilla, Amado V. Hernandez, Genoveva Edroza Matute, Dionisio Salazar at Liwayway Arceo. Sa pamamagitan ng kanilang mga akda, mas napayaman at napalawak ang panitikang Pilipino. Hindi lamang nobela ang umusbong ng panahon ito. Laging tanyag din ang mga maikling kwento, tula at dula. Ang mga ito ang nagsilbing libangan at kasabay nito ay naging paraan upang maipahayag ang mga saloobin at adhikain ng mga Pilipino. Isa sa mga kilalang dula noon ay ang akda ni Dionisio Salazar na Sinag sa Karimlan. At makikita rin ang diwang makabayan sa tulang Alamat ng Lahi ni Amado V. Hernandez. Ipinakikita rito na ang mga Pilipino ay handang ipaglaban ang kanilang kalayaan at dignidad. Ang ating mga bayaning gaya ni na Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Lapu-Lapu at iba pa ay nagsilbing inspirasyon para mapanatiling buhay ang diwa ng pagiging malaya at makabayan. Bilang pagtatapos, mahalagang maunawaan ng bawat isa sa atin, mga mag-aaral, lalo sa grade 9, na ang panitikan ay hindi lamang koleksyon ng mga kwento, tula o dula. Ito'y salamin ng kasaysayan, kultura at damdamin ng isang bansa. Sa panahon ng kasarinlan, ipinakita ng mga manunulat kung paano nila minahal ang bayan sa pamamagitan ng kanilang mga akda. Dahil sa kanilang mga sinulat, mas naunawaan natin ang kahalagahan ng kalayaan at ang tungkulin natin pangalagaan nito. Kaya mga mag-aaral, sa mga nanonood sa akin ngayon, pakatandaan, ang kasarinlan ay hindi lamang kalayaang natamo ng ating mga ninuno. Ito rin po ay pananagutan na dapat nating pahalagahan at ipagpapatuloy para sa susunod na henerasyon. Magandang araw sa inyong lahat mga mag-aaral. Magkita-kita tayo uli sa susunod na episode.